Sa Cebu City, humihingi po ng paliwanag ang isang babae matapos lagyan ng nurse ng plaster ang bibig ng kanyang bagong silang na sanggol. Kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Jasmine, ang ina ng sanggol. Magandang umaga sa iyo, Jasmine. Yes, magandang umaga din. Yes, unang-una kakamustahin muna natin dahil nabanggit mo na nagkasugat yung baby mo sa bibig matapos mong tanggalin yung plaster. Kamusta na siya ngayon? He's okay naman actually. Hindi naman ganun kalala yung sugat kasi konting feeling lang ng skin niya na napasama dun sa plaster. Alam mo, ang paliwanag kasi ng ospital, nilagyan daw ng nurse ng tape ang bibig ng iyong baby para di umano matanggal yung pacifier. Parang pangkabit yata ito ng pacifier daw. Yes. Pinalang ba sa'yo nalalagyan first of all ng pacifier yung baby mo? Kasi not everybody, hindi naman lahat ng nanay ina-advise, o gustong magkaroon ng pacifier ng ganyang kaliit pa na baby. Yes, yun na nga rin ang question ko kasi although alam ko and I'm aware na there are times talaga na lalagay sila ng pacifier para hindi ma-overfeed yung baby. Ang question ko ngayon kasi it's a maternity house and it's a breastfeeding institution. So, that's right. Question ko ngayon kung bakit merong ganong sa nursery nila. So, breastfeeding mom ka, Jasmine? Yes. Oo. So, kasi ang alam ko, pagkakaalam ko, dahil sabi ng mga pedya, pagka breastfeeding mom, hindi automatically dapat nilalagyan unang-unan ng pacifier, So, naireklamo na rin to sa ospital, itong ganito. Nakausap mo ba yung ibang mga magulang kung meron din silang ganyang same na karanasan as you? Unfortunately, no. Kasi kami din, iniiwasan din muna kasi namin na makapag-interact sa ibang magulang about this. Kaya kung pwede sana namin itago sana ito ng unang nasamin lang. But since nag-leak na to sa public, wala na kami magagawa. But kasi ang sa amin lang naman talaga is must stop tong if this has been a practice. Okay, ano ang susunod na hakbang na gagawin mo? May plano ka bang idemanda yung ospital at yung nurse? Yeah. Well, as of the moment, kasi we're still waiting sa feedback from the hospital. So, kung ano ang ibigay nila sa amin na feedback at action na gawin nila doon, if mapatunayan na there really is a liability and negligence in support ng nurse na gumawa nito and in the hospital, then that's the time na we'll take legal actions or move forward. Alright. Maraming salamat, Jasmine, for your time. And syempre, hangad namin na sana talaga ay mabigyang linaw at yung justice sana mabigay din dun sa ginawa din sa baby mo, Maraming salamat. Yes. You're welcome. Thank you din po. Ang tanong ho natin mga nanay, ano nga ba ang liabilidad ng nurse at ospital sa ganitong insidente? Alamin po natin yan mula sa ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning. Siyempre sa mga nanay, nakakataas balahibo ang ganitong klaseng incident. Pero since you and I are both breastfeeding advocates, gusto rin natin sabihin na meron po talagang batas na dapat ini-incentivize sa mga ospital to encourage breastfeeding, rooming in, yung paglagay po ng pacifier, dinidiscourage po ang mga baby na mag-breastfeed So, hindi dapat talaga ginagawa yan. Aside from the fact na hindi pinagpaalam unang-una. At saka delikado talaga, especially yung tinatape ang bibig. Paano kung yung ilong ibarado? Paano na, diba? Exactly. Ay, nako, ito na. Sige, ano ang liabilidad ng nurse na yan? Mga nanay, laban. Ano ang liabilidad ng nurse na yan? Well, of course, talagang yung mga ganyang nangyayari tulad sa baby na nga ito sa Cebu. Of course, unang-una, buti na lamang ito lang nangyari dun sa bata. Of course, hindi natin kailangan ng expert opinion na kung nasamid ang bata. Diba? Obviously, hindi niya binabantayan. Diba? Kasi nahuli siya ng nanay at tatay. O mesipon pala at hindi makahinga. Of course, buti na lamang ay walang nangyari. Sa kabila nito, of course, sa personal ko opinion, pasok pa rin to sa provisions ng Republic Act 7610, ang Child Abuse Law, na siyang nagsasabi na ang child abuse ay kahit na anong pagmamaltrato sa isang bata, whether habitual or not. And of course, ang pinaka-obvious na physical na form ng child abuse ay ang physical na pananakit. But of course, this is also another form of maltreatment aside from the fact na in-expose niyo yung bata to danger. Buti na lang at walang nangyari. Otherwise, iba na ang kaso. So of course, ang child abuse, ito nga pagtatape ng bibig ng isang bata, kahit na siya isang sanggol pa, at lalo na ito ay yung unnecessarily exposing the child to possible danger and injury. Hindi natin kailangan pang masaktan, di ba? Huwag na nating antayin pa na malagutan ng hininga o magkaroon ng seryoso na kaso bago natin
di ba, posibleng kasuhan ang nurse na to. Pwede ba nilang ilaban na, katulad nung sinasabi nila, may mga palusot na sila ngayon, di ba? Na hawak lang daw yun ng pacifier at hindi yung child abuse. Ano ba ang pwedeng ano nila? Kung gano'n naman ang kanilang explanation, hello, then that would be some kind of negligence, pagpapabaya, di ba? So walang lusot. Unang-una, pag sinabi nilang, oh, hindi naman namin sinasadya kasi talagang tinatape lang namin yung bibig. Hello, I mean, Oo. di ba, maling-mali eh. Hindi mo na kailangan ng expert opinion. Then babagsak yan dun sa ating general rule na pag may pagpapabaya, talagang pananagutan yan sa ilalim ng batas. Right. And of course, pag nagkaroon na ng liabilidad ang nurse kung pagpapabaya, then magkakaroon ngayon ng solidary liability ang ospital unless they prove na talagang naging stricto sila sa pagpili at pag-supervise sa Oo. nurse na yan. Tama. Ngayon, pag sinabi naman ni nurse na, hindi talagang tinape ko lang, di ba? Aba, Kasi aba, iyak na aba. iyak. Kasi ibang version ng kwento, Oo. iyak kasi na iyak, kaya tinape ko yung bibig. Yun naman, baka naman yan maging kaso ng parang tort or quasi-delict kasi contrary yan. Tingnan mo, di ba lahat ng tao nagre-react kasi contrary yan to good custom. It's Correct. against yung natural care natin sa mga bata at kahit na sino who causes loss or injury na sa paraan na contrary to good custom, liable din for damages. Okay. At pag siya ay naging liable na rin ang ospital. Ayun, speaking of, ano ang pwede ikaso sa ospital pag ganyan? Well, of course, ang directly involved dyan would be the nurse, di ba? Yes, oo. At kung found guilty si nurse, whether under yung tort, yung pagpapabaya, or yung sa paraan na contrary sa magandang way, yung magandang custom, which is torts and damages, may liabilidad ang ospital kasabay ng nurse. Oo. And of course, kung krimen naman ito, may liabilidad din ang ospital. Ngayon, of course, iba pa yan sa pag-check ng DOH sa pamamalakad ng ospital. Iba pa yan sa Professional Regulation Commission. Kasi kung ang nurse, ganito talaga ang kanyang, parang wala siyang pinag-aralan sa nursing school. Aha. Di dapat nilang isipin, dapat ba siyang suspindihin? Dapat ba siyang magpatuloy bilang profession na isang professional nurse? nurse, registered nurse, no? Paano And then nga the ba? hospital, if it's anyway liable, then the DOH should also look into it kung may pagkukulang ang ospital. O yan, calling sa DOH. Kasi Pero hindi pwede yung mga hindi ganyan, pwede. di ba? At ako personally, as a mom din, ang feeling ko naman, no, dapat yung ospital, hindi nyo na dapat pinagtatakpan pa na kung ganyan talaga yung maling custom nga na sabi mo. Because there is a possible Pwede silang liability madaya. in case that the nurse, Oo. di ba? Siyempre, nagda-damage control na ang lahat. Alright, maraming salamat Attorney Gabby. At samantala, syempre, tinawagan naman ho namin, sa ngalan ng pagiging fair, ang sangkot ng ospital sa Cebu City. Ayon po sa aming nakausap, hindi pa po sila available at yung administrator ay maglalabas lamang daw ng pahayag tungkol sa insidente sa lalong madaling panahon. Kailan kaya yon?